Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Happy 2025 ulit sa inyong lahat. Narito na ang huling pagsubok ni Wesley So sa semifinal round na ito. Pag nalusutan niya si Nepo, haharap siya kay Magnus para sa pinale. Matapos na swabing-swabing pinabagsak ni Magnus si Duda sa score na 3-0. Parang walang kalaban no. Samantalang si Duda napakabigat nun. Ayan ang ating pag-aaralan. Huling laban po ni Wesley kay Nepo kasi nagtuto sila eh. Yung huling laban ang napaka-crucial at siya ang magbibigay daan para sa pinale. Pag-aralan natin. White dito si Nepo, nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ayan, pag-Yoko piano na naman ito. Ayun, Yoko piano. Kasi may laro si Wesley, nag-Italian lang eh, di ba? O pero dito nag-Bishop C5, Knight C3, Castling, H3, D6, okay. Knight A4 para i-eliminate kagad ang Bishop. Bishop B6, nag-A3 muna. At total, hindi naman makakawala pa ang Bishop. Pero ito pong A3 ay interesting. Para ngayon ko lang napansin tong A3 line. Knight E7, nag-castling muna. Knight G6, ayan, typical naman niyang lipat dyan. At nag-Rook E1, ayan, pinapahinog mabuti ni Nepo yung Bishop ni Wesley. Rook E8, develop lang. B4, magbi-Bishop B2 ba? Okay, bookline pa. H6, Bishop D2 at yan po ang novelty ni Nepo. Dahil ang old line dito na palagi ang ginagawa ay Bishop B3 umaatras. Pero tingnan natin ang Bishop D2 nag C6. Ayan, tatakas na yung Bishop, 'di ba? Ito na yung time na kailangan ng pitasin ang Bishop na yan. Otherwise, pagbibigyan na makawala. A takes B6 yan talaga pinangka-capture para magkaroon po ng power ang control ng Torre sa A file. At ayun, may weak A3 ang puti eh. Nag A4, Bishop E6, kinapture, capture, and nag C4. Ayan, para to control the D5. Nag Queen D7, equal na equal ah. Bishop E3, tineret ang pawn. B5, ayun, pinangbasag. Kinapture, capture, exchange, exchange, at nag Knight D2. Exchange, T takes C4, at dito nag Knight H5. Ayan na, para makaporma na ng atake. At nalalakasan po ko sa paparating na Knight GF4 o alinman sa mga knights na yan. Tapos yung tipong Torre ba ay mailipat sa king side. May pressure na. Mga ganun na nakikita kong momentum ng atake. Nag-Knight GF4 na. Eto na, Wes. At nag-King H2. Ayan, iwas lang. Rook G6, good move. Hindi maka G3 kasi may Queen takes H3 eh. Nag G4. Okay, at dito po, eto na ang crucial position. Nag Rook F6 si Wesley, yun lang. Hindi niya po natumbukan or hindi niya nakita ang malakas na tirang. Simple lang pala. Queen E6 lang. Total, di naman makakapture sa knight kasi may Queen H3, matchas kagad, di ba? Yan pala oh. Ano ba plano niyan? Halimbawa, kung mag Queen F3 dito, papasok naman yung knight pala doon. At kapag nag-Rook B1, Knight HF4, papasok naman yung isa. Ang ganda sana, sabay basag dito. H5 oh. Diba? Ang ganda. H5 may basag oh. Para mapunit ang shield ng White King. Ay, the best. Ganda no? Yun pala yun. Queen E6 lang. Tetempo lang. Pero balik tayo. Sayang oh. Rook F6 ang ginawa. And nag C5. Ayan, di pa rin tamaan talaga ni Nepo. Ang Knight F3 naman daw dito. Ayun. Ito po sa pagkakaalam ko sa dinami-dami po ng ating mga naanalisang laban between Nepo and Wesley. Lamang ang panalo ni Wesley kay Nepo eh. Kaya medyo nababalahibuan si Nepo dito or nakakaramdam ng kontrapelo effect. Sana nga lang gumana sa last game na ito. Nag C5 si Nepo and nag D5 si Wesley. Yun lang.
Pagka ganyan naman ang ibibigay ng mga blunderacious ay pagkahirap nga namang manalo pagka ganyan. Blunderacious oh. Hindi lang siya bad move lang O dapat daw po dito accurate move is capturing, btc c5, pasok ang knight, and knight c4, so pin, at sa continuation, pasok pa yung isang knight. Ayan ang accurate. So equal po, no? Marami pang pasikot-sikot pero equal ang evaluation. O balik tayo. Nag D5 Knight F3. Ayan, so tiniret ang pawn sa E5. Nag G5. EP na akong lubos ni Wesley ang knight niya sa F4. Pakong-pako. Pero yun nga lang, yung pawn sa E5, sadya niyang sinacrifice. Ang laki na po ng evaluation bar ng puti. Super winning ang puti, Ayun, kinapture ang D5. Maswerte-swerte pa. Pero ang accurate sana is knight takes E5 limbawa, mag queen C8 para maintain lagi ang threat doon. Pag kinapture ang knight, kakapture naman doon. Wala talaga. Durogacious, mga kamatsas. Obusacious. Bago na naman yon ha. Obusacious ang ponacious Obusacious na, ponacious pa. Dalawa bago natin sa 2025 Ayun, pero kumapture muna sa D5, E4, ayan, may panggulo-gulo ba yan? Knight E5 pasok, Queen E8, and the Queen D4, yun lang. Hanggang forma lang pala yung mga yokababs ng malaon. Ang tibay niya, no? Tapos babagsak pa yung pawn sa E4. 10 bits bitin ang atake dito ni Wesley. Nag D6 na, sigurista na. Mag D7, sabay yun ang nakakatakot. Queen D8. Pinitas, grabe, winalis yung mga pawns. Simot ang pawns dito. Knight E G6, simot ang pawns. Grabe, parang dinampot isa-isa. H5, ayan, para makagulo-gulo. Pero Knight C6, Queen F8, and Queen B8, wala na. Dinaan na po sa yaman. Yan yung tinatawag nating dinaan na sa yaman. Sa dami ba naman ng pawns para mapilay na yung mga pang-atake. HG4, yun, kinapture muna, capture. Wala na, walis-walis. And dito po, brilliant move na binitawan ni Nepo. Alagang rook takes knight. What a move, mga kamatsas. Capture and D7. Game over. Sayang, Actually po, nakaunang panalo si Wesley. Game 1, panalo kagad siya Sayang, 2.5 lang ang kailangan sa 4 games. Akalain yung nakabawi pa, nakabalik pa si Nepo. Tapos naka-game 5 pa, nanalo pa si Nepo. Talaga nga naman. Pero mga kamatsas, idiretso na natin. Tingnan nyo po So, ang nagpinali ay Magnus Carlsen versus Nepo. Pareho ang score nila na 3.5 points. Pero ang katakataka nito, yung kanilang last game, game number 7 nila, hindi naman Armageddon. Pareho lang ang time control. Ayan hindi naman Armageddon So, nauwi po sa tabla ito, sa madaling sabi, itong game number 7. All 3.5 score nila. At di umano ay diniklara daw ng FIDE na 2 World Blitz Champion. Pwede pala yun? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun 2 World Blitz Champion. Bago ba sa inyo yun, mga kamatyas? Ang alam ko lang talaga pipili ng isa. Talagang pipisain sa tiebreaker game. Para magkaroon ng isang champion lang. Pero diniklara daw na 2 World Blitz Champion. Ano? Ano pong masasabi nyo dito, mga kamatyas? Ito ba'y issue ng FIDE or payag naman kayo? Malinis naman at justified naman ang decision na yon. Ano pong masasabi nyo, mga kamatyas? Hindi ko pa alam ang buong usapin dito. Pero ang mga nababasa ko sa social media, diniklara daw na 2 ang World Blitz Champion. Gracious Bakit ganon? Okay po, mga kamatyas, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay
dito sa atin pong binaybay na World Rapid and Blitz Championship. So, salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo. And welcome 2025. Sana ay mas masagana pa ang ating chess ngayong taon. So, ang aking lambing lang po sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin. And click the notification bell all para lahat ng ating mga uploads, streaming, ay mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page Kamatyas, Facebook page I am Roderick Nava. Mag-follow na rin po kayo para lagi kayong updated sa ating mga paparating na uploads and updates. Maraming salamat mga Kamatyas! Happy 2025 po ulit sa inyong lahat. Abangan ko ang inyong mga komento sa comment section below.